Ngayon at sa mga susunod pang talakayan, tatalakayin ko ang tukol sa Biblia at ang aking magiging paksa ay ang Biblia ay totoo. Kadalasan, may kanya-kanyang sariling palagay ang mga tao tungkol sa Biblia at bago pa man nila buksan ang mga pahina nitong aklat, buo na sa kanilang mga isipan kung ano ito at kung ano ang ibig nitong sabihin. Bunga nito, may malaking posibilidad na magkamali ang tao sa pag-intindi at hindi malaman kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia ay totoo. Talagang napakahalaga nitong mga salita dahil kung totoo ang Biblia, napakalaki na magiging kahihinatnan. Tinatalakay ng Biblia ang tungkol sa Diyos. Kung totoo ang Biblia, kung ganoon, umiiral ang Diyos. Sinasabi rin sa atin ang Biblia na may nakatakdang hangganan para sa mundo kung saan tayo nabubuhay at balang araw magwawakas itong mundo. Kung totoo ang Biblia, totoo rin dapat ito. Kung hindi totoo na magwawakas itong mundo natin, ang Biblia ay hindi rin totoo. Ganoon din, tinatalakay ng Biblia ang tungkol kay Hesukristo at sinasabi sa atin na anak ng Diyos itong tao na si Hesukristo. Sa makatuwid, sinasabing siya mismo ang Diyos na naparito sa mundo sa laman bilang tao. Sinasabi itong lahat sa Biblia. Kung totoo ang Biblia, totoo rin itong lahat. At kung totoo itong lahat, ito'y talagang napakahalagang bagay. Naparito si Kristo sa mundo bilang Diyos at bilang anak ng Diyos. Nabuhay siya rito sa mundo ng mga ilang taon at muli siyang umalis at bunga ng nagawa niya rito sa mundo na ipangaral ang Ebanghelyo at natanggap ng mga tao ang kanilang kaligtasan. Ngunit kung hindi totoo itong lahat, itong Biblia na binabasa natin at itong Ebanghelyo na ipinapangaral natin ay mali rin at walang iba kundi puno ng walang saysay na kasinungalingan. Walang kabuluhan at walang saysay ang lahat ng mga relihiyon. Tinatalakay ng Biblia ang tungkol sa lahat ng mga bagay na kailangan nating pagtuunan. Tinatalakay nito ang tungkol sa langit, halimbawa, sinasabi sa atin na may ibang mundo na darating sa hinaharap, ang walang hanggang langit na medyo kaiba sa mundong ito. Subalit, tinatalakay rin ito ang tungkol sa impyerno na bahagi ng walang hanggang hinaharap. Kabaligtaran sa langit, sinasabi sa atin na ang impyerno ay lugar kung saan hahatulan ang kasalanan at kailangan magdusa ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Nakatala rin ito lahat sa Biblia. Kaya kung mapapatunayang totoo ang Biblia, totoo rin dapat ito. Dapat totoo na may impyerno at may langit. Isa lang ito sa maraming bagay na dapat nating alamin. Ganoon din, malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi nangangahulugang katapusanan ng tao ang kamatayan. Pagkatapos nating mamatay, bubuhayin din tayong muli. Tinatalakay ng Biblia ang tungkol sa pagkabuhay muli ng tao. Sinasabing bubuhayin tayong muli pagkatapos nating mamatay. Kung totoo ito, kapag nagwakas na ang buhay na ikinabubuhay ninyo ngayon dito sa mundo, hindi nangangahulugan na yun na ang katapusan ng inyong buhay. Nariyan ang walang hanggang langit o ang walang hanggang impyerno. Kailangan din nating harapin ito. Sa palagay ba ninyo hindi ito isang bagay na malaki ang kahalagahan? Kung hindi totoo ang Biblia, masasabi natin na gawa-gawa lang ang langit at ang impyerno, kaya mapapanatag ninyo ang inyong puso at mabuhay lang ng ibig niyo. Kung hindi totoo ang Biblia, wala nang kailangan pang pag-usapan. Subalit, kung totoo itong lahat, may malaking problema. Kaya sa talakayang ito, balak kong gamitin ang pagkakataon upang alamin itong mga bagay. Titingnan nating mabuti ang Biblia upang matiyak ang katotohanan nito o kung hindi totoo kung sakali. Kung naging totoo nga ang Biblia, hindi ito dapat na basta na lang ipagwalang bahala ng hindi muling pinag-iisipan. Talagang mapanganib na ipagwalang bahala ito at mabuhay na nag-iisip lang na kung mamatay kayo, yun na ang katapusan. Kung talagang totoo ang lahat ng sinasabi sa Biblia, naharap tayo sa isang napakahalagang suliranin. Hindi ito dapat na ituring na parang walang anuman o ipagwalang bahala na hindi pinag-iisipan. Kaya, sa talakayang ito, sasaliksikin kong mabuti itong usapin, lalo na sa pananaw ng kasaysayan,
Upang mapatunayan na ang Biblia ay totoo, titingnan ko rin ang ilang mga katotohanan sa siyensya. Hindi ako isang scientist, ngunit marami akong nabasang aklat at gumawa ng maraming makabuluhang pagsasaliksik sa siyensya at ang kaugnayan nito sa Biblia. Kailangan nating tingnan ang Biblia sa iba't ibang pananaw, mula sa kasaysayan, siyensya at mga hula, upang mapatunayan kung totoo nga talaga o hindi ang Biblia. Inaakala ng maraming tao na ang Biblia ay isa lang sa maraming mga sagradong kasulatan ng relihiyon. Halos bawat relihiyon ay may sagradong kasulatan. May sutras ang Budismo, may mga isinulat naman si Confucius ang Confucianism, at may Quran ang Islam. May mga banal na kasulatan silang lahat. At may malaking posibilidad na ituring lang ang Kristyanismo na isa sa mga relihiyong ito at ang Biblia bilang banal na kasulatan ng Kristyanismo gaya ng ibang mga relihiyon na may mga kasulatan. Tinatanong ng mga tao, ano ba ang espesyal sa Biblia? Palaging ganito ang pag-iisip nila na hindi naman inaalam ng mas malalim ang mga bagay-bagay. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na tiyak na hindi isang aklat ng mga relihiyosong kasulatan ang Biblia. Kung ganoon, ano ito? Ang relihiyon, sa totoong kahulugan ng salita at ang ebanghelyo na tinatalakay ng Biblia ay tuwirang magkasalungat. Binubuo ng relihiyon ang sariling pagsisikap ng tao upang malutas ang problema ng buhay at ang pagsisikap ng tao na gumawa ng mabuti. Nagsisikap ng mabuti ang tao upang maging mahinahon at mabait, mamuhay ng moral at makatuwiran, at ilayo ang sarili niya sa kasalanan. At sa paraang ito, nagsisikap siyang may matagpuan o may matamo. Ganyan ang relihiyon. Ngunit, hindi ito ang itinuturo ng Biblia. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paanong ang Diyos mismo ang lumutas sa suliranin ng buhay ng tao, ang makasalanang buhay ng tao, ang naghihirap at walang kwentang buhay ng tao, ang kanyang miserable at kaawa-awang buhay. Ang pagsusumikap ng tao at ang solusyon ng Diyos sa suliranin ay tuwirang magkasalungat. Binubuo ng relihiyon ang mga gawa ng tao, ngunit pagdating sa ebanghelyo, ang Diyos ang siyang gumagawa. Ito'y kapag gumawa ang Diyos, kaya makakatanggap tayo ng kasagutan. Kung hindi, imposibleng makahanap tayo ng kasagutan. Anumang hirap ang gawin ng tao, anumang pagsusumikap ang gawin niya, o magpakahirap man siyang mag-aral, hindi niya malalaman ang sagot. Isinilang ang tao rito sa mundo at ginugol ang buong buhay niya sa pag-aaral at paghahanap ng isang bagay. Kahit ang mga bata sa elementarya ay nagsasaliksik. Sa paaralan, sa universidad, sa graduate school, sa buong panahon ng pag-aaral niya, may sinasaliksik ang tao. Matiyaga siyang nagsasaliksik. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hindi nga niya alam kung ano ang nawala sa kanya. Pagsusumikap ng tao ang lahat ng relihiyon dito sa mundo upang hanapin ang nawawalang ugnayan. Ang negosyo at kalakalan ay bahaging lahat ng paghahanap ng tao. Bahagi ng paghahanap na yon ang kumita ng pera. Ang literatura ay bahagi rin ng paghahanap na yon. Ang sining ay bahagi rin. Lahat ng mga gawain ng tao ay bahagi ng paghahanap niya sa nawawalang yun. Patuloy ang tao sa paghahanap sa buong buhay niya at tapos, sa bandang huli, mauunawaan niya na pansamantala lang pala ang buhay, walang halaga at walang kabuluhan. Ang tanging konklusyon na narating niya ay walang halaga ang buhay ng tao at pansamantala lang at lumilipas. Nabasa ko minsan ang pambungad ng isang diksyonaryo ng pilosopiya na kahit libu-libong taon na ang kasaysayan ng pilosopiya, hindi pa rin ito na ibibigay ang kasagutan. Hindi pa rin nabigyan ng tamang kasagutan ng pilosopiya ang tao. Kayo ba? Nakita na ba ninyo ang sagot sa mga katanungan nyo sa buhay? Nabubuhay ang tao na napapalibutan ng suliranin. Maraming mga suliranin, ngunit ang pinakamatindi nito ay ang suliranin ng kamatayan. Yamang hindi masusolusyonan ng tao ang suliranin ng kamatayan, iniaasa na lang niya ang sarili sa kanyang kapalaran. Iniisip niya na hindi mapipigilan ng kamatayan at wala siyang magagawa rito, kaya bakit pa iisipin? Gaya ng paglalakad sa mataas na kable ang paglalakad ng tao sa buhay. Anumang sandali,
Maaari siyang dumulas at mahulog sa tiyak na kamatayan. Nabubuhay ang tao na palaging takot sa kamatayan. Kung hindi malulutas ang suliranin ng kamatayan, walang kabuluhan ang buhay ng tao, wala ni anumang kabuluhan. Maaari akong mamatay bukas, kaya anong saysay ng buhay ko ngayon? May mga taong ganito ang pag-uugali. Ipagpalagay na maglalakad ang isang tao sa harap ng isang natutulog at matapang na aso na hindi ito ginigising. Naroon ang aso, mahimbing na natutulog, at nagtangka ang tao na maglakad na hindi ito ginigising. Imposible ito, di ba? Tahimik mang dumaan ang tao sa natutulog na aso, sa sandaling nasa harap na siya ng aso, Raw! Tatalo ng aso at aatake. Kahalintulad, hindi kayo maaring mabuhay at daanan ng kamatayan na hindi ito ginigising. Hindi kayo mabubuhay na hindi ninyo ginigising ang dalamhati sa pagkakatulog nito. Ang kaperasong buhay ng tao ay binubuo ng pinagpatong-patong na dalamhati habang papalapit ang kamatayan. Nagpapatong-patong lang ang mga suliranin, kagagawan man ng iba o dahil sa sarili nilang kagagawan. At wala tayong magagawa kundi ang mabuhay sa gitna ng mga paghihirap at kalungkutan. Ganyan ang buhay ng tao. 33 taon na ang nakalilipas, natanggap ko ang sagot sa suliranin ng buhay sa Biblia. Hindi ko pa tatalakayin ito ngayon dahil sasabihin ko ito sa inyo sa susunod. Ngunit, isa na akong pastor bago ko pa man natanggap ang kasagutan sa Biblia. Kahit pastor na ako ng napakatagal at matyagang nangaral, dumanas ako ng maraming taon ng paghihirap at kalungkutan. Dumanas ako sa maraming taon ng terribleng paghihirap at sa buong panahong yun, ninais kong wakasan ang lahat. Gusto ko na lang mamatay. Kung mamatay na lang sana ako. Yan ang nasa isip ko kahit isa akong pastor. Hanggang isang araw, nakita ko ang sagot sa lahat ng aking mga suliranin dito sa Biblia. At nang malaman ko ang sagot na yon, halos mabaliw ako sa tuwa. Gaya ng sinasabi ko, tatalakayin ko ang tungkol sa karanasang yon ng mas detalyado sa mga susunod na araw. Malalaman din ninyo ang sagot na yon. Huwag kayong basta na lang mabuhay nang walang layunin, kahulugan o kahalagahan. May kailangan kayong malaman ng tiyak at kapag nakita nyo ito, kapitan nyo ng husto. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng may umaapaw na kasiglahan, kasiyahan at lakas loob. Kaya sa talakayang ito, pag-aaralan natin ang Biblia at ang magiging paksa natin, ang Biblia ay totoo. Ang Biblia ang textbook natin at titingnan natin ang loob ng mga pahina nitong aklat upang alamin kung ano ang sinasabi at kung paano natin malalaman na ito'y totoo. Iisang aklat lang ang maaari nating sanggunian upang malaman kung totoo ang Biblia at ito ay ang Biblia mismo. Kung meron sa inyo ang walang Biblia ngayon, iminumungkahi ko na magkaroon kayo sa susunod. May maraming uri ng Biblia kayong mapagpipilian. Magbabasa ako mula sa New King James Version, ngunit maaari ko rin imungkahi ang New American Standard Version at ang King James Version. Kung wala kayong Biblia, pakibili na lang. Napaka-importanting mabasa nyo mismo ang mga salita upang maintindihan nyo ng mas mabuti. Siya nga pala, wala akong parte sa anumang publishing company kaya hindi ko ito sinasabi para magbenta. Kaya, ang magiging paksa ng araling ito ay, ang Biblia ay totoo. Dumako tayo ngayon sa Biblia. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Sa bagong tipan. Sa bandang hulihan ng bagong tipan. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Kabanata 3, talata 15. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tingnan ang sinasabi rito. Bakit natin binabasa ang Biblia? Sinasabi rito na kayang gawin ng Biblia na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa madaling salita, binabasa natin ang Biblia upang matanggap ang kaligtasan. Ngayon, dumako tayo sa Juan Kabanata 5. Sa Bagong Tipan, Juan Kabanata 5. Kabanata 5, talata 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Mga salita ito ni Jesus, kaya ang ako rito ay tumutukoy kay Jesus mismo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Pag-aralan, ang ibig sabihin ng saliksikin, di ba? Pinag-aaralan ninyo ang mga kasulatan upang matanggap ang walang hanggang buhay. Kaya, ipagpalagay na totoo ang Biblia, makatatanggap tayo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Biblia. Marahil iniisip ninyo ano kaya ang ibig sabihin ng kaligtasan o walang hanggang buhay. Ngunit habang sabay-sabay natin pinag-aaralan ng Biblia, matutuklasan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa palagay ko, ay maaari rin ninyong mahanap ang kaligtasan sa takbo ng ating Bible study. Ito ang dahilan kung bakit labis na mahalaga ang pag-aaral ng Biblia tulad nito. Kapag nagdaraos tayo ng conference, hindi natin nais na magkaroon ng malakasiyahan o maladamdamin na kaganapan. Hindi tayo gumagawa ng magagarbong seremonya. Kahit ang telang nasa likod ko ay iniligay lang para sa video recording nitong talakayan. May isa lang tayong dahilan sa pagtitipon ng ganito, at iyon ay upang magkaroon ng oras na makapuslit sa magulo nating pang-araw-araw na buhay. Upang tahimik na maupo at pag-aralan ang Biblia ng mas detalyado kaysa sa karaniwang nangyayari. Yamang nasabi ko na totoo ang Biblia, dumako tayo ngayon sa isa sa mga katotohanan na nagpapatunay sa puntong ito. Dumako tayo sa Lumang Tipan, sa Aklat ni Job. Bago ang mga awit, Job, Kabanata 26. Job, Kabanata 26. Job, Kabanata 26, talata 7. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Kanyang itinatali ang tubig sa kanyang masinsing alapaap at ang alapaap ay hindi nahahapak sa ilalim nila. Sinasabing, kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Tingnan ang sinasabi rito. Hindi natin kailangang isipin ng matagal itong talata upang makita na hindi panrelihiyon ang nilalaman nito. Kahit na maaaring nag-iisip pa rin kayo hanggang sa ngayon na panrelihiyong aklat ang Biblia, sa palagay ko ay sasang-ayon kayo na walang kinalaman sa relihiyon itong partikular na talata. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Hindi ito salitang pangrelihiyon kahit gaano man ninyo isipin. Mga 300 taon na ang nakalilipas, isang tao na nagngangalang Galileo ay nagsalita ng salungat sa kinagisnang pananaw ng kapanahunan niya at nahatulan at lubos na naparusahan. Dahil sa paninindigan niya, nilitis siya ng Inquisition ng Roma at inatasang bawiin ang kanyang sinabi. Sumunod siya at binawi. Itinaguyod niya ang Copernican Theory, ang teorya na umiikot ang daigdig palibot sa araw, na sumasalungat sa kinagisnang opinyon sa kapanahunan niya. Kaya,
Inakusahan siya na bulaan at nilitis ng Inquisition. Sinabihan siya na kung babawiin niya ang kanyang sinabi na umiikot ang daigdig palibot sa araw, patatawarin siya. Marahil, hindi pa siya handang isakripisyo ang buhay niya para sa bagay na ito. Ganoon pa man, binawi niya ang kanyang sinabi. Ngunit habang papalabas siya ng korte, sinabi niya na ganoon pa man, nananatili ang katotohanan na umiikot ang daigdig palibot sa araw. Ukol sa siyensya ang sinabi ni Galileo, di ba? May malinaw na kaugnayan sa pagitan ng siyensya at ng Biblia. Dito sa talatang ito, napakalinaw na sinasabing nakabitin ang daigdig sa kawalan. Naitala ang aklat ni Job mga 3,000 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinakamatandang naitalang aklat sa Biblia. Sa ayos nito sa ngayon, nagsisimula ang Biblia sa aklat ng Henesis. Ang Henesis ang unang aklat, ngunit naunang isinulat ang Job bago ang Henesis. Ang aklat ng Job ang pinakaunang aklat ng Biblia na naisulat. Matagal na itong naisulat bago pa man ang mga tuklas sa makabagong siyensya at ganoon pa man sinasabi rito, ibinibitin ang lupa sa wala. Sinasabi ring, inuunat niya ang hilagaan sa ibabaw ng walang laman. Iniuunat niya ang hilagaan sa ibabaw ng walang laman. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May isa akong artikulo rito na nais kong ipakita sa inyo. Inilathala ito sa New York Times. Biyernes, October 2, 1981. Isinulat ni Walter Sullivan ang artikulo. At sa nakikita ninyo, ang pamagat, "A vast hole in space appears to defy theories." Isang malaking butas sa kalawakan. Iniulat dito na gamit ang teleskopyo ng 3 pangunahing obserbatoryo, natuklasan ng mga astronomer ang halos walang laman na napakalaki na aabot ng 1% ng nakikitang kalawakan. Itong tinatawag na butas sa kalawakan ay tinatayang 300 milyong light years ang lawak at matatagpuan ito lampas pa sa mga bituin ng Big Dipper, sa madaling salita, sa northern skies. May lugar sa hilagang bahagi ng kalawakan na halos walang mga bituin at humigit kumulang sa 300 milyong light years ang sukat nito. Tumatakbo ng 186,000 milya kada segundo ang liwanag at ang light year siyempre ay ang distansya na tinatahak ng liwanag sa isang taon. Iniulat na ang walang lamang bahagi ng northern skies ay umuukupa ng sukat na 300 milyong light years ang haba. Natuklasan ito ng mga astronomers sa mga observatory sa United States at iniulat noong 1981. Ngunit, mga 3,000 taong nakalipas, naiulat na ito ng Biblia. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Hindi ba't nagpapakita ito na hindi tungkol sa relihiyon ng Biblia, kundi aklat ng mga katotohanan? Ngayon palang natutuklasan ng mga scientist ang mga katotohanang naiulat na ng Biblia. 3,000 taon na ang nakalilipas. Kaya, hindi lang talaan ng talambuhay ng mga tao ang Biblia o produkto ng kanilang imahinasyon. Hindi rin ito koleksyon ng iba't ibang kwento at ideya. Kung patuloy kayong makikinig, sigurado ako na sasang-ayon kayo na ang Biblia ay talagang totoo. Dumako tayo sa Mateo Kabanata 24. Sa unang aklat ng Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan. Mateo Kabanata 24. Babasahin ko mula talata 1. Mula talata 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat, siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak,
At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Dito sa Mateo, Kabanata 24, may pag-uusap na naganap sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad nang lumabas sila ng templo. Nasa Jerusalem ang templo ng mga Hudyo, ang kapital ng siyudad na ngayon ay Israel. Sa panahon ni Jesus, isa itong kahangahangang templo. Ipinatayo ito ni Haring Salomon 1,000 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim ng pamumuno ni Haring Herodes, ipinagawa ito muli na umabot ng 66 na taon bago natapos. Talagang napakagrandyoso ng kinalabasan, marangya ang pagkakagawa. Ito ang templong itinuturo ng mga alagad ni Jesus sa kanilang guro sa okasyong ito. "Tingnan ninyo itong templo," sabi nila. "Napakagaling ng pagkakagawa, napakaganda, di ba?" Ngunit ang isinagot ni Jesus sa kanilang sinabi ay hindi nila inaasahan at talagang nabigla sila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato, wala ni isang bato. Gawa sa bato ang templo, wala ni isang bato. Walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Ito ang sagot niya. Nang mga oras na yon, nabigla ng husto ang kanyang mga alagad. Sobrang bigla na halos hindi sila nakapagtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. At pagkatapos noon, nagtungo silang lahat sa bundok Olibo, mga 1 kilometro paglabas ng siyudad ng Jerusalem. Pagdating nila roon, inungkat na muli ng mga alagad ang paksa at tinanong siya tungkol dito. "Alam nyo, nang nasa siyudad tayo, sinabi ninyong guguho ang templo. Kung ganoon, kailan yun mangyayari?" Tinanong siya nila tungkol dito at nagtanong pa sila, "Kailan magwawakas itong mundo?" Tingnan ninyong muli ang talata 3 ngayon. Ngayon, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito?" Tinutukoy nila ang pagwasak sa templo at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Nang tinanong ng mga alagad rito ang tungkol sa pagtanda ng pagparito ni Jesus, tinutukoy nila ang ikalawang pagparito ni Jesus. Sa hinaharap, babalik muli si Jesus dito sa mundo at yun ang tinutukoy na kanyang ikalawang pagparito. Kaya tinanong ng mga alagad si Jesus kung ano ang magiging mga tanda ng panahong iyon. Tingnan ninyo ito ng mabuti. Makikita natin dito na alam ng mga alagad na magwawakas ang mundo balang araw. Matatagalan tayo bago natin matalakay ang kabuuang sagot ni Jesus. Kaya tingnan na lang natin sa mga talata 7 at 8. "Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Ang simula ng mga kalungkutan ay tinutukoy na panahon ng matinding dalamhati na darating dito sa lupa sa wakas ng mundo. At itong mga pangyayari ang magiging simula ng wakas. Pag-isipan pa natin ng konti itong mga talata. Kung pag-iisipan nyo ito, naglalabanan ang mga bansa nitong mundo ng halos ilang dekada na. Sa ngayon, katunayan, may parang digmaan pa rin sa Korea kahit may umiiral na kasunduan ng marami ng mga taon. Sa unang kalahati ng ika-20 siglo, karamihan ng mga bansa sa mundo ang sumunod sa komunista o sa demokratikong rehimen at nagbunga ito ng napakaraming pagtatalo-talo sa pagitan ng dalawa. Ngayon na nawala na ang apoy ng komunismo, natuon na ang atensyon ng mundo sa mga kaguluhan sa ibang mga lugar. Nahulaan itong lahat sa Biblia. Kaya, sinasabi ng Biblia na sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa at magkakagutom, magkakasakit at lilindol sa iba't ibang dako ng lugar. Sigurado ako na alam na ninyo ang pagdurusa
na nararanasan ng mundo ngayon dahil sa pagkagutom. Nakita nating lahat ang mga ulat sa telebisyon. Tinantya ng World Health Organization na 1/3 ng populasyon ngayon ng mundo ang nagugutom. Maraming mga tao ang namamatay dahil sa gutom sa iba't ibang mga dako ng mundo. Nakita na ninyo ang mga larawan ng mga bata, di ba? Parang palito ang kanilang mga braso, nakalobo ang mga tiyan, nalilalangaw ang mga mukha at kanilang mga mata. Nakita na ninyong lahat yan, di ba? Sigurado akong alam na alam ninyo itong sitwasyon. Ito ang mundo kung saan tayo nabubuhay. Ngunit hindi ang buong mundo ang namamatay sa gutom tulad niyan. Nangyayari ito kahit saan gaya ng sinasabi ng Biblia sa iba't ibang mga lugar. Anong ibig sabihin nito? Isa itong tanda na papalapit na ang wakas ng mundo. Inilalarawan ito ng Biblia bilang tanda. Susunod, ang pagkakaroon ng mga lindol. Kaya tatanungin ko kayo, ano ang dahilan ng paglindol? Hindi ako eksperto, kaya hindi ko alam ang eksaktong siyensya. Pero ganito ang itsura ng daigdig. At sa loob ay napakainit. May radioactive substance at nakikita ito sa bandang ilalim ng lupa. Hindi napakagandang isipin, ngunit katulad lang ng pang-araw-araw nating pamumuhay kung saan nasanay na tayong mga Koreano na may mga elementong pampainit sa ilalim ng sahig natin upang mainitan tayo. Kaya ang daigdig naman ay may isang malaking bolang apoy sa gitna nito at nabubuhay tayo sa ibabaw nito. Hindi ba ito nakakabahala? Tungkol naman dito sa lava, hindi ito nakahinto. Katunayan, gumagalaw. Palaging dumadaloy. At habang dumadaloy, tinutunaw nito ang napakaraming bagay sa kanyang dinadaanan at humahalo lahat sa lava. Ano ang lava? Lava. Kapag sumabog ang isang bulkan, bumubulwak ang lava paitaas. Isang malapot at namumulang kumukulong likido ang lumalabas. Yan ang lava. At isa itong palatandaan na tinutunaw ang mga bagay sa ilalim ng lupa na lubhang napakainit na temperatura roon. Kaya ang ilalim ng daigdig na tinitirhan natin ay unti-unting inaalog at tinutunaw ang laman nito na nagiging lava. Sa isang bahagi, ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga lindol at pagkilos ng bulkan. May kaugnayan ang mga lindol at pagputok ng bulkan sa ganitong paraan. Kaya nang sinabi ni Jesus na ang mga lindol ang magiging tanda ng katapusan ng panahon, tinutukoy niya ang katotohanan na may hangganan ng buhay ng ating daigdig. Hindi mananatiling magpakailanman ang ating daigdig. Gaya ng pagtanda ng tao, tumatanda rin ang ating daigdig. Siyempre, tumatanda rin sa panlabas ang ating daigdig, dulot ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon. Ngunit habang nagpapatuloy itong pagtanda sa panlabas, ang dumaraming mga lindol na nararanasan natin ngayon ay mga palatandaan mismo na nalalapit na ang katapusan ng kanyang life cycle. Kaya balang araw magwawakas itong daigdig. Marahil hindi pa ninyo naiisip ang suliraning ito at iniisip ninyo palagi na palaging narito ang ating daigdig na magpapatuloy ito magpakailanman. Ngunit may hangganan ng ating daigdig. Naitala rin itong katotohanan sa Biblia para mabasa natin. Dumako tayo sa aklat ng Isaias sa Lumang Tipan. Isaias, Kabanata 24. Sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 24. Babasahin ko mula talata 18. Isaias, Kabanata 24. Mas magandang basahin ang kabuuan nitong kabanata, yamang may kaugnayan ito rito. Ngunit ang talata 18 ang partikular na kumakatawang talata. At mangyayari na siyang tumatakas sa kakilakilabot na kaingay ay mahuhulog sa hukay. At siyang sumasampa sa gitna ng hukay ay mahuhuli sa silo, sapagkat ang mga dungawan sa itaas ay mga nangabuksan
at ang mga patibayan ng lupa ay umuuga. Ang lupa ay nagibang lubos, ang lupa ay lubos na nasira, ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Ang lupa ay gigiray na parang lango at mauuga na parang dampa. At ang kanyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi na magbabangon. Tingnan nyo ito, lalo na sa talata 11 sinasabi rito, ang lupa ay lubos na nasira. Bakit masisirang lubos ang daigdig? Walang duda, magwawakas balang araw itong mundo. Patungo ito sa direksyong iyon kahit ngayon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakarinig ng mga ulat ng mga lindol at pagputok ng mga bulkan sa ngayon. Napakaraming mga paglindol sa ngayon. Isang chart sa Canadian Almanac ang nagulat ng average na bilang ng mga lindol na sumusukat na mahigit pa sa 6.5 sa Richter scale kada dekada sa mga nagdaang taon ay umabot na sa bilang na 600 na sinabing 6 lang sa simula nitong siglo. Kung isasama ninyo ang lahat ng mga lindol, pati na yung mga hindi natin alam, marahil aabot sila ng 30 to 40,000 bawat taon. Bakit ito nangyayari? Nangyayari ito dahil halos papalapit na ang wakas ng ating mundo. Kaya sinabi ni Jesus na ang mga tanda na papalapit na ang wakas ng mundo ay ang tagutom sa maraming lugar na maraming tao ang namamatay na sa gutom, labanan at digmaan ng mga bansa at madalas na lindol. Sinabi niya na ito ang mga magiging tanda. Tingnan natin itong mga bagay mula sa praktikal na pananaw. Ito rito ay ang araw. Gawa saan ang araw? Bola ng gas ang araw. Gawa ng thermonuclear reaction ang enerhiya ng araw, dulot ng salpukan at pagsama-sama ng nuclei ng atom at ng hydrogen gas sa ilalim ng core nito. Ang enerhiya na pinakawalan sa core dahil sa pamamaraang ito ang lumalabas sa ibabaw. Bola ng gas ang araw at nagliliyab ang gas na yun. Sa kalaunan, masusunog itong lahat na hydrogen. Alam ng lahat na kung may nasusunog, hindi ito magpapatuloy ng ganoon magpakailanman. Maliban na lang siyempre kung hindi mauubos ang panggatong. Mananatili bang nagliliyab ang bola ng gas magpakailanman? Paunti-unting nagbabago ang araw. Paunti-unti, tumatanda ito. Kahit ngayon, may pagkakataong lumalamig ang ilang bahagi ng araw, wika nga. Ito ang mas maitim na bahagi na tinatawag nating sunspots. Ilang sandali pa, magiging aktibo muli ang bahagi ng sunspots at magliliyab na muli. Patuloy na nagliliyab ang araw na bola ng gas sa pamamagitan ng chain reactions. Ngunit, paano nagagawang magliyab magpakailanman ang bola ng apoy na yun? Ipagpalagay natin ngayon, nalalamig ang araw o mamamatay ng lahat. Kapag nangyari yan, mabubuhay ba ang tao rito sa daigdig? Alam na natin ang sagot, di ba? Kaya, dapat nating isaalang-alang ang katotohanan na itong mundo, ang mundo na nakikita ng ating mga mata at nahahawakan ng ating mga kamay, ay hindi maaring magpatuloy magpakailanman. Hindi ito maaring magpatuloy magpakailanman, di ba? Sa Biblia, sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, sinasabing, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. May hangganan ang mga bagay na nakikita ng pisikal na mata. Ngunit may nabubuhay na katauhan sa loob ng bawat isa sa inyo. Isang katauhan na hindi nakikita at tinutukoy ito bilang inyong espiritu. Mas ipapaliwanag ko ang tukol sa espiritong ito maya-maya lang. Sapat nang sabihin na sa ngayon, meron kayo nitong espiritu sa loob ninyo at hindi ito nakikita at ito'y walang hanggan. Hindi mangyayari na magiging walang hanggan ang inyong laman. Sinasabi sa atin ng mga awit na mga araw ng ating buhay ay mga 70 o dahil sa kalakasan mga 80. Karamihan ng mga tao ay namamatay pagkatapos mabuhay ng 70 o 80 taon.
sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Makikita natin ang tao kapag tumayo siya sa harap natin, ngunit ang pisikal niyang katawan na nakikita ay pansamantala lang. At ang espiritu na hindi nakikita na nasa loob niya ay walang hanggan. Kahalintulad, ang araw, buwan, mga bituin, wala sa mga bagay na ito na nakikita ng pisikal nating mata ay walang hanggan. May pagbabago rin sa mga bagay ang panahon, di ba? Ang pagkilos ng mga natural na puwersa ang nagdudulot upang mabago ang maraming bagay at tumatanda. Sa mundo ng kalikasan, lahat pati ang daigdig at ang araw na napakatindi ng init, lahat ay patuloy na nagbabago at tumatanda. Nangyayari ito sa lahat ng pagkakataon sa mundo ng kalikasan. Kaya, hindi mali ang mga salitang sinabi ni Jesus, di ba? Sinabi niya na kapag nakakita tayo ng kagutuman sa iba't ibang mga lugar, mga lindol, mga bansang naglalabanan, kapag nakita natin itong nangyayari, ituring natin itong mga tanda na malapit na ang katapusan nitong mundo. Ito ang sinabi niya. At hindi ba natin nararanasan itong mga bagay ngayon sa panahong nabubuhay tayo? Kaya hindi walang kabuluhan o walang saysay ang mga salita na isinulat sa Biblia. Hindi aklat ng kasinungalingan ang Biblia na may layuning dayain ang mga tao para maniwala na naliwanagan sila sa kakaibang paraan at kaya lubusang ligawin sila. Hindi ganyan ang Biblia. Kahit papaano, nabigyan ko na kayo ng ilang halimbawa para ipakita na totoo ang Biblia. Ganoon pa man, upang malinaw na makita ng sarili ninyong mga mata, binalak kong ipagpatuloy ng ganito upang maipakita itong katotohanan ng walang duda. Ito ang paksa ng Bible study natin. Ang Biblia ay totoo. Ang Biblia ay hindi aklat na basta-basta lang itinala mula sa alaala ng ilang mga manunulat gaya ng karaniwang iniisip ng mga tao. Sa katunayan, hindi isinulat ng kahit sinong tao o grupo ng mga tao ang Biblia. Isinulat ito ng Diyos. Isinulat ito ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa makatuwid, kahit na ang mga bagay na nakatala sa Biblia ay higit pa sa imahinasyon ng tao, mga pag-iisip at ideya, nalalaman at karaniwang iniisip ng mga tao, at maaari mag-ulat ng talagang hindi karaniwang mga ideya at pangyayari, totoo ang lahat ng mga ito. Ngayon, nais kong talakayin ang ilang matibay na ebidensya na magpapatunay na totoo ang Biblia. Sa simula nitong mga pag-aaral, itinukoy ko na pinag-uusapan ng Biblia ang tungkol sa Diyos at sinasabi rin sa atin na nilikha ng Diyos itong mundo. Naniniwala ang karamihan ng mga tao sa makabago nating henerasyon na nagkataon lang ang lahat. Iniisip nila na nangyari ang lahat sa pamamagitan ng ebolusyon na nagpapatuloy pa rin. Sinasabi nila na walang Diyos at pagsasayang lang ng oras ang pagtatalakay sa paglikha. Sinasabi nila na ang bawat bagay na nabubuhay, pati na ang tao, ay nagmula sa nilikha na iisa lang ang selula gaya ng amoeba. Sinasabi nila na maaaring matukoy ang pinagmulan ng bawat nabubuhay sa evolutionary process. Tingnan natin ito at alamin kung totoo ang evolusyon o ang paglikha ang totoo. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol dito. Pinalaki ang karamihan sa mga kabataan upang tanggapin ang teorya ng ebolusyon bilang katotohanan. Ngunit kapag lumalabas na hindi ganoon at ang lahat ay nilikha, naharap tayo sa suliraning may malaking epekto. Dumako tayo sa Biblia ngayon, mga taga-Roma, Kabanata 1. Mga taga-Roma, Kabanata 1. Mga taga-Roma, Kabanata 1. Nasa bagong tipan ito. Nagsisimula ang bagong tipan sa 4 na ebanghelyo at tapos sumunod ang aklat ng mga gawa at ang panghuli ang aklat ng mga taga-Roma. Mga taga-Roma, Kabanata 1. Mga talata 18 hanggang 20.
sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ang ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos, upang sila'y walang madahilan. Sinasabi rito na inihayag ang puot ng Diyos, inihayag ang galit ng Diyos. Para maging simple, ibig sabihin nito na inihayag ang nakakatakot na paghatol ng Diyos sa kasalanan. At itong kasalanan ay ang kasalanan ng hindi paniniwala sa Diyos. Inihayag ang matinding puot ng Diyos sa mga nagsasabing walang Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Sa palagay ko ay malalaman ninyo na hindi naniniwala sa Diyos ang karamihan sa mga taong itinuturing ang sarili na matatalino at mga nakapag-aral na kasapi ng lipunan. Hindi sila naniniwala dahil akala nila mas matalino pa sila sa Diyos. Na sobra-sobra ang tiwala sa sarili, itinatanong nila, nasaan ang Diyos? Itinatanggi nila ang Diyos ng lubusan at hindi naniniwala sa Kanya. Itinuring nila ang sarili na mas matalino sa Diyos. Hindi ba't masasabi nating kahangalan ito? Walang ideya ang mga ganoong tao kung gaano kalaki ang kasalanan ng hindi maniwala at itanggi ang Diyos. Napakatinding kasalanan ito. Mapag-aaralan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga sipi sa Biblia at gagawin natin yan sa susunod, ngunit sa ngayon, pag-isipan natin ito ng ganito. Ipagpalagay na may isang dalaga. Ipagpalagay natin siya si Geraldine. Binibining Geraldine. Ipagpalagay na nag-iisa lang siyang anak, tulad ng kanyang ama at lolo na nauna sa kanya. At siyempre, natatangi siya sa kanyang mga magulang. Ganoon pa man, nauwi siya sa kawalan ng kagandahang asal. Wala siyang asal sa bahay, ngunit kapag wala na siya sa bahay, ipinapakita niya na mabait siya. Mapagbigay siya at masayahin at palagi siyang pinupuri ng mga tao. Tapos, sa sandaling umuwi na siya, binabaliwala niya ang kanyang ama. Mababa ang tingin niya sa kanyang ama. Sa mata ng mundo, kapuri-puri siyang dalaga. Ngunit sa mga mata ng kanyang ama, wala siyang utang na loob o tungkulin sa kanyang mga magulang. Sa pangkalahatan, hindi inisip ng mga tao na may kaugnayan sa kasalanan ang tanong kung naniniwala ba o hindi ang isang tao sa Diyos. Akala nila ang pinakamahalagang bagay ay itrato ng mabuti ang iba, maging mapagbigay at may moral, at kahit binabaliwala nila ang Diyos, hindi nila inisip na isa itong kasalanan. Kung hindi umiiral ang Diyos, kung walang Diyos, tama lang na itanggi siya. Ngunit ipagpalagay na talagang may Diyos. Sa palagay ba ninyo ay hindi mahalaga kung kainisan ninyo siya, itanggi at tumangging sumampalataya at maniwala sa Kanya? Tama ba ang mga ito? Itanggi ang Diyos na lumikha nitong mundo, isumpa siya ang lumikha, iangat ang inyong sarili gaya ng ginawa ni Stalin bilang kinatawan ng mga tao at ipahayag na patay na ang Diyos. Marapat bang itanggi ang Diyos sa ganitong paraan? Katanggap-tanggap ba ito? Kaya sa pamamagitan ng Biblia, kailangan nating alamin itong mga bagay. Kailangan nating malaman kung wala o mayroon ngang Diyos. At kung malaman ninyo na mayroon ngang Diyos, dapat ninyong tingnan kung paano kayo nabuhay sa harap ng Diyos hanggang sa ngayon. Kung anong nangyayari sa inyong puso hinggil sa Diyos at kailangan ninyong magsisi. Kaya ayon sa mga talatang ito, ang nakakatakot na paghatol ng Diyos balang araw ay naghihintay para sa mga hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ito ang pangunahing kasalanan.
Ngayon, tingnan ang talata 11. Mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 11. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Una sa lahat, sinasabi rito na ang nakikilala tungkol sa Diyos ay nakikita sa inyo. Sa loob ng bawat isa sa inyo, nasa inyo ang pangunahing kailangan upang malaman nyo ang tungkol sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ano ang kaibahan ng tao at hayop? Una sa lahat, walang relihiyon ang mga hayop. Sa tingin ko, walang tututol sa akin dito. Tao lang ang may relihiyon. Tao lang ang nakakapangatuwiran, may kagandahang asal o nag-uusap tungkol sa relihiyon, at tao lang ang may konsepto ng Diyos. Bakit kaya? Hindi isinasaalang-alang ng mga hayop ang mga ganong bagay. Ngunit, may isang bagay na nasa loob ng tao na hindi makikita sa mga hayop. Alam ba ninyo kung ano yon? Ito ang tinutukoy na espiritu. Ang espiritu. Itinutuon ng lahat ng mga relihiyon ang mga sarili sa sarili nilang pamamaraan sa mga gawain ng espiritu. Nauukol ang relihiyon sa mga gawain ng espiritu. Ito ang dahilan kung bakit sa mundo lang ng tao may relihiyon. Tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng espiritu sa loob ng tao. Paano natin malalaman kung may espiritu ang tao? May isang maliit na aso noon ng aking pamilya na hindi lalaki sa kamao. Kung natatandaan ko, ang pangalan ng aso ay Tagpi. May nagbigay nito sa amin. Pangalan niya na ito na dumating sa amin. Mahaba ang buhok nito na nakatakip sa mga mata, kaya kapag tumingala ito sa tao, kailangan niyang sumilip sa kanyang mga buhok. Kapag meron kaming bisita, pagkapasok nila sa unahang gate, tatakbo sa kanila si Tagpi at tahimik na aamuyin ang palibot ng kanilang paa. Pero kapag papaalis na ang aming bisita at lalakad na palabas ng gate, tatakbuhin sila ng aso at bigla na lang kakagatin ang kanilang mga bukong-bukong. Mabibigla ng husto ang aming bisita, pero kapag tumalikod sila para tingnan, tahimik na lalakad ang tusong aso na parang walang nangyari. Basta lang ito lalakad, taas noo, na tila walang nangyari. Tatanungin ko kayo, ano ang kulang sa asong yun? Ha? Wala itong konsensya. Walang konsensya ang aso. Kapag nagalit ang isang tao, maaari siyang manuntok at makatama. At marahil, iiyak ang taong natamaan niya at magdurugo ang ilong. Ngunit kapag nangyari yan, mag-uumpisa nang gumana ang konsensya ng taong nakasuntok sa kanya. Ano ba itong ginawa ko? Sobra na to. At pagsisisihan niya ang kanyang nagawa, gawain ng konsensya ang ganoong pag-iisip. Ang gawain ng konsensya ay ang gawain ng espiritu. Ang gawain ng konsensya ay ang gawain ng espiritu. Hindi ito makikita sa mga hayop, ngunit naroon sa loob ng tao. Tatanungin ko kayo ng isa pa. Itaas ang inyong kamay kung sa palagay ninyo ay wala kayong konsensya. Pakitaas. Kung hindi kayo nag-guilty sa kahit anong bagay. Tila may konsensya kayong lahat. Ang inyong konsensya, yang bahagi ninyo na hindi nakikita sa mga hayop, yan ang gawain ng espiritu. Itong karunungan ng tao, ang kanyang emosyon at mga nais na bumubuo ng kanyang pagkatao, at ang lahat ng mga ito ay nagmula sa kanyang espiritu na nasa loob niya. Ganyan ang tao. Dumako tayo ngayon sa Biblia at tingnan kung ano ang sinasabi rito. Lagyan ng tanda rito sa mga taga-Roma, Kabanata 1 at dumako sa Henesis, Kabanata 1.
Henesis Kabanata 1, talata 27. Henesis Kabanata 1, talata 27. Basahin natin ang sabay-sabay. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Tingnan niyo ito. Nang nalikha na ng Diyos ang lahat sa mga langit at sa lupa, pinakahuli sa lahat, nilikha niya ang tao. At ginawa niya ito sa medyo kakaibang paraan. Sinasabi rito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ano ang anyo ng Diyos? Kung titingin kayo sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 4, talata 24, makikita nyo na sinasabing, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at yamang ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita ng pisikal nating mga mata. Walang laman ang Diyos gaya ng tao. Ano ang tinutukoy natin kapag pinag-uusapan natin ang espiritu ng tao? Espiritu ng tao. Ang Diyos ay espiritu at nilikha ang espiritu ng tao na katulad ng espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng tao ay hindi ang Diyos mismo. Hindi rin Diyos ang espiritu ng tao. Ibig sabihin na nilikha ang tao na may espiritu na katulad ng espiritu ng Diyos. Kaya dahil ang espiritu na nasa loob ng tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, nasa tao ang pangunahing pangangailangan upang makilala niya ang Diyos. Ito ang dahilan kaya nauunawaan ng tao ang konsepto ng isang mahiwagang katauhan na tinutukoy ng Diyos. Ano ang relihiyon? Lahat ng relihiyon ay mga pagsisikap ng tao upang hanapin ang Diyos. Paghahanap ng tao sa Diyos ang lahat ng mga relihiyon. Naging bulok at napalayo sa Diyos ang espiritu ng tao na unang nilikha na katulad ng sa Diyos, kaya hinahanap ng tao ang Diyos. Nagkasala ang tao at naging bulok, kaya lahat ng mga gawaing pangrelihiyon ng tao ay pawang mga pagsisikap upang muling matagpuan ang Diyos. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, hinahanap ng tao ang Diyos. Sinusubukan niya ang bawat pamamaraan na kaya niyang gawin sa paghanap niya sa Diyos, pero hindi pa rin niya makita. Paano matatagpuan ng tao ang Diyos? Ang ebanghelyo na tinatalakay ng Biblia ay ang mabuting balita na naparito mismo ang Diyos sa ating makataong mundo upang hanapin ang tao. Narito ang kaibahan. Hindi matagpuan ng tao ang Diyos. Ang Diyos ang pumarito upang matagpuan ng tao. Kaya, mayroong nasa loob ng tao na tinutukoy bilang espiritu at nagnanais ang espiritong yun na mahanap ang Diyos. Kaya sa mga taga-Roma, Kabanata 1, sinasabing, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Meron sa loob ng tao kaya posible sa kanya na makilala ang Diyos. Walang ganyan ang mga hayop. Wala sa mga halaman at hayop ang may pangunahing kailangan upang makilala ang Diyos. Bakit? Dahil wala silang espiritu. Pag-isipan ang inyong sarili sandali. Hindi ba kayo madalas binabagabag ng inyong konsensya? Bakit kaya ganito? Bawat kasalanan, anuman ito, ay may kinalaman sa Diyos. Yamang ang Diyos ay espiritu, kapag kayo ay nagkasala, nagkakaroon ng suliranin sa pagitan ng inyong espiritu at ng Diyos na isang espiritu. Ito ang nangyayari kapag binabagabag kayo ng inyong konsensya. At yamang walang espiritu ang mga hayop, wala silang alam sa kasalanan, at wala silang moral na pananagutan sa harap ng Diyos. Ang tao lang ang may ganitong pananagutan sa harap ng Diyos. Kaya, kapag kayo'y nagkasala, tumitibok na mabilis ang inyong puso, binabagabag kayo ng inyong konsensya,
At kahit kayo lang ang nakakaalam kung ano ang ginawa ninyo, may bumabagabag sa inyong konsensya, di ba? Dahil dapat mabuhay ang tao sa harap ng Diyos. Yamang may pisikal na katawan ng tao, kailangan niyang kumain. Bakit kailangan nating kumain? Umiinom tayo, kumakain ng butil, karne at gulay. Bakit kailangan kainin at inumin ng tao itong lahat? Alam ba ninyo? Tingnan ng Henesis, Kabanata 2. Henesis, Kabanata 2, Talata 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sinasabi rito na ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Mula sa alabok ng lupa ang laman ng tao. Kaya dapat na manggaling din sa lupa ang pagkain na kakainin ng tao. Bakit tumutubo ang butil sa lupa? Ang alabok ng lupa ang pinanggalingan ng laman ng tao. Ang alabok ng lupa ang pinanggalingan ng laman ng tao. Kaya galing din sa lupa ang pagkain na kinakain natin. Galing sa lupa ang tubig na iniinom natin, tumutubo ang mga gulay sa lupa, galing din ang karne sa alabok ng lupa, pati ang gamot, lahat ng mga ito ay nanggaling sa lupa. Bakit? Dahil sa alabok ng lupa nagmula ang laman ng tao. Kaya anong mangyayari kapag namatay ang tao? Babalik ang kanyang laman sa alabok. Abo sa abo, alabok sa alabok. Kapag namatay tayo, babalik ang ating laman sa alabok. Ganyan ang nangyayari, ngunit may suliranin dito. Nagugutom ang tao, ngunit ipagpalagay na gutom ang tao. Mamamatay na siya sa gutom, at may nagbigay sa kanya ng maraming pagkain na makakain niya hanggang gusto niya. Iisipin ninyo na kung kumain siya hanggang gusto niya, lubos na siyang masisiyahan. Makukontento siya ng gusto na hindi nagkukulang sa anuman at talagang masisiyahan. Ngunit kahit gaano kabusog ang isang tao, hindi siya makukontento. Hindi ganoon tulad sa mga baboy. Kapag gutom ang baboy, mag-oink-oink-oink ito nang walang tigil hanggang sa ito'y mapakain. Kapag binigyan nyo ng isang tambak na pagkain at pabayaang mabusog, tahimik na itong maglalakad at hahanap ng lilim, mahihiga lang at maghihilik na. Kung pupunta kayo sa isang babuyan at tanungin ang mga baboy, ano sa palagay niyo ang sasabihin nila? Mga baboy, kontento na ba kayo? Ipagpalagay na tinanong nyo ang baboy na katatapos palang kumain, may reklamo ba kayo? Ang tanging sagot na makukuha nyo ay ang pagharok ng baboy. Wala akong reklamo. Pero tatanungin ko kayo, itaas ang inyong kamay kung kontento na kayo hanggat busog ang inyong mga tiyan. Kung masasabi ninyo, kontento ako kapag busog ako. Wala ni isa? Marahil alam ninyo na iinsultuhin ko kayo kung magtataas kayo ng kamay. Alam ba ninyo kung anong sasabihin ko? Tulad ka rin ng baboy. Hindi pa rin kontento ang tao kahit busog na ang kanyang tiyan. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil nagugutom ang espiritu na nasa loob ng tao. May sakit, nagugutom, at nauuhaw ang espiritu na nasa loob ng tao. Kaya, hindi mangyayari na makapagpapakontento sa tao ang busog na tiyan. Hindi kontento ang tao dahil hindi tumutugma ang tunay niyang kalagayan sa kanyang mga minimithi. Uupo ang tao sa isang malambot na upuan sa ginhawa ng sarili niyang tahanan at habang nakasandal, abala siya sa lahat ng uri ng walang kabuluhang pagmumuni-muni. Nadadala siya sa pag-iisip nito, niyan at iba pa. Kahit nakahiga pa siya sa sarili niyang bahay, anong uri ng awit ang nasa isip niya?
Oh, give me a home where the buffalo roam and the deer and the antelope play. Kahit hindi malayo ang isang tao sa kanyang tahanan, kahit sa sarili niyang tahanan, aawit siya gaya ng home on the range. Ganyan ang tao. Bakit siya ganito? Dahil iniwan ng espiritu na nasa loob ng tao ang bayan nito. Kahit pisikal siyang nasa bahay, malayo ang puso niya sa bahay. Kaya pinag-uusapan natin ang paglalakbay ng tao sa buhay. Gumagala ang tao. Ganyan ang buhay ng tao. Kaya sa loob ng tao, naroon itong lahat ng mga napakatayog na mithiin. Kung tatanungin ninyo ang batang lalaki na nasa elementarya kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya, marahil sasabihin niya, gusto kong maging presidente o maging isang scientist. Mabuti talaga para sa mga bata ang magkaroon ng ganoong pangarap, di ba? Gusto kong maging presidente, gusto kong maging scientist. Isa sa mga apo ko ang nakatira sa aking bahay at nung maliit pa siya, minsan tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Siyempre, nagbago na ang isip niya ngayon, pero sinabi niya noon na gusto niyang maging janitor. Gusto niyang maging janitor. Inisip niya na talagang mabuti ang maging janitor at magsuot ng isang maayos nilang sombrero. Sinabi niyang magiging janitor siya. Siyempre ngayon, iba nang ambisyon niya, pero yan ang sinabi niya noong mas bata pa siya. May mga pangarap ang tao. Walang mga pangarap ang mga aso, baboy at iba pang mga hayop. Wala silang mithiin. Bakit kaya may mga pangarap ang tao? Mga kaisipan ng espiritu na nasa loob ng tao, ang mga panaginip. Masigasig na naghahanap ang espiritu na nasa loob ng tao ng pinakadakila, pinakaperpekto at pinakakaibig-ibig. Wala ito sa laman kundi nasa kaloob-looban ng tao. Ngunit itong mithiin, mga pangarap ng tao ay hindi tumutugma sa kanyang buhay. Kapag sumasapit na ang pista ng pasasalamat ng mga Koreano, ang panahon na nagsasama-sama ang magpapamilya, nagpupunta sa hangganan sa kahabaan ng 30th parallel line ang mga tao na tumakas mula sa North Korea noong Korean War at mula roon tatanawin nila ang norte. Na may pananabik sa kanilang mga puso, tumatanaw sila sa kabila ng hangganan na dumadaloy ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Bakit nila ito ginagawa? Yan ang pagpapahayag ng pananabik sa kanilang mga puso para sa kanilang bayang sinilangan. Kung may pakpak lang sila, liliparin nila ang kabilang hangganan, ngunit hindi ito magagawa sa pisikal nilang kalagayan ngayon. Hindi tumutugma ang kanilang mga mithiin sa realidad. Marahil lahat kayo ay may kanya-kanyang mithiin na hindi matupad, gaya ng buhay ng tao. Iniisip ng ilang mga tao ang ideal na lalaki at babae na gusto nilang pakasalan, gaya ng artista o bayani ng isang nobela. Ngunit hindi nila matagpuan ang ganoong tao. May isang lalaki na talagang kilala ko ang ganyan. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon at wala pang asawa. Alam ba ninyo kung bakit hindi siya nagkaasawa? Dahil nakatatak sa isip niya ang isang ideal na babae na lumitaw sa isang nobela na nabasa niya at hindi niya makita ang ganoong babae. Ang kasalukuyang kalagayan ng tao ay hindi tumutugma sa kanyang mga mithiin. Subalit, saan nga ba nanggaling itong mga mithiin? Nagmula sila sa espiritu na nasa inyo. Nagmula sila sa inyong espiritu. Ngunit, kung mababatid ninyo ang katotohanan sa Biblia, makakamit ninyo ang inyong mga mithiin. Sa Juan Kabanata 8, talata 32, sinasabing, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sinasabing, makakamit ninyo ang inyong mga mithiin. Yamang nilikha ang espiritu ng tao sa larawan ng Diyos, ang pagkain ng espiritu ay ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Kapag nabatid nyo ang katotohanan, makukontento kayo. Pagkain ng espiritu ang katotohanan. Kailangan ng ating laman ng pagkain na nagmumula sa lupa, ngunit lubusang makukontento ang espiritu kung mabatid nito ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Lubos na kontento. Ganyan ang tao. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay nakikita sa atin. Kung meron ito sa loob ninyo, bakit hindi nyo kilala ang Diyos? Yan ang suliranin. Yan ang kasalanan. Kung hahanapin nyo ang Diyos, matatagpuan nyo siya, kaya bakit hindi nyo siya kilala? Yan ang kasalanan.
Tingnan natin ngayon ang mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 20. Mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 20. Mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Tingnan ang sinasabi rito. Dito, narito ang mga kaukulang bagay upang makilala natin ang Diyos. Kanina sa talata 11, tiningnan natin ang mga pahiwatig sa Kanya para makilala natin ang Diyos, at ngayon, tingnan natin ang mga kaukulang bagay. Sinasabing, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, yan ang hindi nakikitang katangian ng Diyos, ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Hindi nakikita ang mga ito, dahil hindi sila nakikita kaya mahirap sa ating matagpuan ng Diyos. Ngunit sinasabi rin na ang mga bagay niyang hindi nakikita, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, upang sila'y walang madahilan. Malinaw na nahayag sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ang kanyang kapangyarihan at pagiging Diyos. Yan ang sinasabi rito. Anong ibig sabihin nito? Litrato itong nasa likod ko, pero ipagpalagay na isa itong painting. Kapag nagpinta ang isang pintor, kalimitan, yung mga taong titingin sa larawan ay hindi naman talaga siya nakitang nagpinta. Wala sa atin ang nakapanood kina Van Gogh, Renoir, Michelangelo o kay Monet habang ginagawa ang kanilang obra. Pero kahit hindi natin sila personal na kilala, sa pagtingin lang ng mabuti sa tapos na larawan, malalaman natin kung anong uri ng tao ang pintor. Makikita sa kanyang mga ipininta ang pagkatao ng isang pintor. Nahayag ang mga kaisipan at ideya ng pintor sa kanyang ipininta. Makikita sa bawat sining na ginawa ang pagkatao, mga kaisipan, ideya at interes ng pintor. Ganito rin sa mga nobela at iba pang anyo ng sining. Kahalintulad, isang artist din ang Diyos. Ang Diyos ang artist na lumikha ng lahat ng mga bagay sa langit at lupa. Siya ang Panginoon ng paglikha na lumikha ng lahat ng mga bagay na nasa mga langit at lupa. Pero hindi nakikita itong Diyos ng ating mga pisikal na mata. Hindi rin nakikita ang kanyang pagka-Diyos at kapangyarihan. Subalit, nahayag ang kanyang husay sa paggawa sa lahat ng mga bagay na nasa kalawakan, ang kanyang nilikha. Kung susuriin ninyo ng mabuti ang lahat ng nasa kalawakan, malalaman nyo ang kanyang pagka-Diyos, pati ang kanyang kapangyarihan. Kaya ngayon, ituon natin sa direksyong ito ang ating Bible study at dumako sa mga Hebreo, Kabanata 11. Hebreo, Kabanata 11. Nasa Bagong Tipan. Hebreo, Kabanata 11, talata 3. Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Tingnan mabuti itong talata ngayon. Sinasabi rito, nasa pananampalataya ay natalastas natin ang sanglibutan. Lahat ng mga bagay na nasa mga langit at lupa ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung titingin kayo rito, sinasabi na nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Noong bata pa ako, nag-umpisa na ako mag-aral ng Biblia. Yamang isinilang ako sa isang Kristiyanong pamilya, ipinakilala na sa akin ang Biblia sa napakabatang edad. At habang binabasa ko ang tukol sa paglikha at kung paano nilikha ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita, bilang bata naisip kong, wow! Akala ko, sasabihin lang ng Diyos ang salita at naroon na ang araw. At tapos, ibang salita naman at bigla nang lumitaw ang daigdig. At sinabi ng Diyos sa lahat ng mga bituin na magsilitaw at naroon nga sila.
Ito ang pinaniniwalaan ko dahil bata pa ako noon. Pero habang lumalaki na ako ng konti, medyo tinatanong ko na ito. Ganyan ba talaga niya ginawa? Lupa, litaw, at lumitaw nga ang daigdig. Ganyan ba niya ginawa? Araw, litaw, at nagkaroon nga ng araw. Ganyan ba yon? Posible ba? Paunti-unti, habang nagkakaisip na ako, nalaman ko na hindi ko na maintindihan ang mga ito. Nagdusa talaga ako ng husto dahil sa problemang ito. Matagal na panahon ako nagdusa sa tanong na nilikha ba talaga ng Diyos itong sanglibutan? At katagalan na makagraduate ako sa Theological College, nagawa kong mailagay ito sa pananaw ng abstract theoretical point of view. Ngunit, matapos akong maligtas, naging malinaw na sa akin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinasabi nitong nilikha ng Diyos itong sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang salita? Dumako tayo sa mga Hebreo, Kabanata 1. Hebreo, Kabanata 1. Hebreo, Kabanata 1, talata 3. Basahin natin ang sabay-sabay. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Talakayin lang natin ang isang bahagi nitong talata. Sinasabing na siya ang umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Inaalalayan ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Tingnan niyo ito ngayon. Isa itong pananda. Kung bibitiwan ko ito at sasaluhin ng aking kamay, mananatili ito sa aking kamay. Anong umaalalay nito? Maaari natin sabihin na hinahawakan ng kamay ko, pero hindi nyo makita ng maayos ang lamesang ito, kaya kamay ko na lang ang ginamit. Kung sa lamesa ito babagsak, mananatili ito roon. Anong nagpapanatili nito? Gravity, di ba? Gravity ang tumatangan sa lahat ng mga bagay sa ating mundo. Kung biglang mawawala ngayon ang gravity, hindi kayo makakaupo ng ganyan. Lulutang kayong lahat sa ere. Maghihiwa-hiwalay rin itong gusali. Magugunaw ang buong kalawakan na magiging isang ganap na kaguluhan. Yan ang mangyayari kapag biglang nawala ang gravity. Dahil sa batas ng gravity, kaya nananatili ang kaayusan sa mundo natin ngayon. Nakakaupo tayo sa isang lugar dahil sa gravity. Nakakagawa tayo ng mga gusali dahil sa gravity. Nananatili ang mga sistema at kaayusan sa ating mundo sa pamamagitan ng puwersa ng gravity. Ang gravity ang umaalalay sa lahat nitong mga bagay, ngunit dito sa Biblia, sinasabi na Diyos ang umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kung ganon, ano ito? Ano ang salita ng Diyos? Yan ang batas ng kalikasan. Salita ng Diyos ang batas ng kalikasan. May kanya-kanyang pambansang kongreso ang bawat bansa. Ngunit, ano ba ang ginagawa nitong kongreso? Nagsasama-sama sila at pagkatapos ng napakahabang debate, gagawa sila ng batas para sa bansa. At itong mga batas ang nagbubuklod sa bansa. Tama, di ba? Pinapanatili nitong mga batas ang kaayusan sa buong bansa. Kung wala nitong batas, magkakaroon ng napakalaking kaguluhan. Yan ang mga batas na may kinalaman sa buhay ng tao. Pero ang batas ng kalikasan ay salita ng Diyos. May dalawang aspeto ang salita ng Diyos. Yung isa, ang batas ng kalikasan, at yung isa naman, ang batas ng Espiritu. Gaya ng sinabi ko kanina, at makikilala mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ito ang batas ng Espiritu. Kapag nabatid ng isang tao ang katotohanan ng Espiritu, mapapasailalim siya sa batas na ito na nagbibigay ng kaayusan. Tinutukoy ito bilang kaligtasan ng Espiritu. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ang masistemang kaayusan ng kalikasan ay ang batas ng kalikasan. Gawin natin halimbawa ang isang bagay na gawa ng tao gaya nitong gusali. May dalawang palapag itong gusali.
Dating warehouse itong una at ang pangalawa ay ginawa nating pagpupulungan. At kilala ko ang tao na gumawa nitong gusali. Nang itayo niya ito, hindi siya mismo ang gumawa ng pisikal na trabaho. Ginawa ito gamit ang kanyang salita. Una, inisip muna niya ang tungkol sa gusaling gagawin niya at kung saan itatayo. Habang nasa isip ang mga ito, pumunta siya sa opisina ng arkitekto at sinabi sa kanila, "Gusto kong gumawa ng gusali, maaari bang igawa niyo ako ng plano?" Kaya iginuhit ng mga arkitekto ang plano at paglaon, iprinisita na nila ang mga blueprint para sa gusali na sa sobrang dami ng detalye mukha na silang aklat. Ano itong mga blueprint? Sila ang mga batas nitong gusali. Ang mga blueprint ang puso ng may-ari ng gusali, sila ang mga salita ng may-ari ng gusali at sila ang batas nitong gusali. Kaya ginawa itong gusali ayon sa mga salita na masasabing batas ng may-ari ng gusali. Kaya ano ang ibig sabihin kapag sinasabi ng Biblia na nilikha ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita? Dumako tayo sa mga awit 119. Sa Lumang Tipan. Mga awit 119. Mga awit 119, talata 89. Talata 89. Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin nito? Itong linya ay kumakatawan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Merong salita ng Diyos sa walang hanggang nakalipas. Naroon ang salita ng Panginoon sa walang hanggang nakalipas. Meron ang salita ng Diyos at dahil sa paglikha, nag-umpisang mahayag ang salitang iyon. Kapag sinasabi ng Biblia na nilikha itong mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ibig sabihin nilikha ito ayon sa mga batas ng kalikasan, ayon sa disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos ang lahat ng batas ng kalikasan, at walang hanggan ang salita ng Panginoon. Merong salita ng Diyos sa walang hanggang nakalipas. Ngayon, tingnan ang talata 91. Talata 91. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Ano ang alituntunin? Alam ba ninyo kung ano ang mga ito? Mga batas ang mga alituntunin. Ang kautusan ay isang alituntunin o patakaran. Namamalagi ang mga langit at lupa. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong, ng Diyos, mga alituntunin ng Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Masasabing, sumusunod lahat sa batas ng Diyos. Kaya kapag sinasabi ng Biblia na nilikha ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita, ibig sabihin, bago pa man nagkaroon ng mundo, nasa Diyos ang lahat ng mga kautusan tungkol dito sa mundo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga plano. At tapos isang araw, sinimulan ang paglikha. Kaya paano nga ba nilikha ang lahat? Bawat bagay sa mga langit at sa lupa, pati sa ilalim ng dagat, ay nilikha ayon sa batas ng kalikasan. Nilikha ang lahat ayon sa mga batas. Kaya wala ni kaunting pagkakamali rito. Nilikha ang lahat sa pamamagitan ng ganap na mga batas. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, inaalalayan ang lahat ng salita ng Diyos. Inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Wika nga sa pamamagitan ng mga batas. Sino ang Diyos?
Siya ang pinagmulan ng katotohanan. Ang Diyos din ang pinagmulan ng lahat ng mga batas ng kalikasan. Nanggaling sa Diyos ang lahat ng mga batas ng kalikasan. Dumako tayo ngayon sa mga awit 147. Talata 15. Mga awit 147, talata 15. Talata 15. Mga awit 147 mula talata 15 hanggang 18. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. Siya ay nagbibigay ng niebe na parang balahibo ng tupa. Siya ay nagkakalat ng eskartya na parang abo. Kanyang inihahagis na parang putol na maliliit ang kanyang yelo. Sino makatatagal sa harap ng lamig niyaon? Kanyang pinahahatdan ng salita at tinutunaw. Kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaagos. Tingnan ang sinasabi rito. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. At dahil tumatakbong mabilis ang kanyang salita, ang nangyari, bumabagsak ang mga niebe na parang balahibo ng tupa. Umuulan ng niebe gaya ng balahibo ng tupa. Ito ang salita ng Diyos na tumatakbong maliksi. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, salita ng Diyos ang mga batas ng kalikasan, di ba? Hindi ba't bumabagsak ang niebe ayon sa mga batas? Bumabagsak ang niebe ayon sa mga natural na batas, di ba? Ito ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinasabi nitong ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. Kapag nag-i-snow, ito ang salita ng Diyos na tumatakbong mabilis. At tingnan ang sunod na sinasabi. Siya'y nagkakalat ng eskartya na parang abo. Kanyang inihahagis na parang putol na maliliit ang kanyang yelo. Sino makatatagal sa harap ng lamig niyaon? Ang pag-ulan ng yelo, ang pagkalat ng eskartya, paano nangyayari itong lahat? Nangyayari ang lahat ayon sa mga natural na batas habang mabilis na tumatakbo ang salita ng Diyos. Nangyayari ayon sa gawain ng natural na batas. Kaya kapag sinasabi natin na nilikha ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita, ibig sabihin, nilikha niya itong mundo sa pamamagitan ng mga batas. May mali ba sa lohikang ito? Masasabi ba ninyong hindi totoo? Ngayon, tingnan ang talata 18. Kanyang pinahahatdan ng salita at tinutunaw. Kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaagos. Kapag winter, nagyayelo ang daigdig. Pagkatapos, ipinadadala ng Diyos ang kanyang salita sa nagyayelong mundo at natutunaw ito. Umiikot ang daigdig sa kanyang aksis habang umiikot sa araw. At habang ginagawa ito, tingnan nito. Ito ang araw. Kapag umikot dito ang mundo, ganito ang itsura nito. Ito ang Southern Hemisphere. Tapos, patuloy ito sa kanyang pag-ikot, umiikot sa bandang ito. At dito naman ang Northern Hemisphere. At ito ay tag-init. Kaya umiikot rin ang daigdig ayon sa mga batas, di ba? Gumagalaw ang daigdig ayon sa mga batas. Kaya nga, tag-init sa isang panahon at taglamig naman sa iba. Nangyayari ito ayon sa mga kautusan, di ba? At dito sinasabing, kanyang pinahahatdan ng salita at tinutunaw. At habang nagpapatuloy ang daigdig ayon sa mga natural na batas, kapag dumating na ang tagsibol, natutunaw na ang yelo. At sinasabi pang, kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaagos. Kapag nakikinig kayo sa ulat ng panahon, palagi nilang tinatalakay ang tukol sa hangin at mga lugar na may low at high pressure. Saan ba nagmumula ang high pressure na hangin? Sa aklat ng Jeremias, sinasabing, inilalabas ng Diyos ang hangin sa kanyang bahay-imbakan. Alam ba ninyo saan ang bahay-imbakan ng hangin? Nasa palibot sila ng equator. Kapag suminag ang araw sa dagat, maraming tubig ang nag-e-evaporate at umaakyat sa hangin.
Doon nabubuo ang hangin. Mag-uumpisang gumalaw itong hangin at sa dakong huli, maaaring pumunta ang hangin pahilaga. Bakit pumupunta itong hangin pahilaga? Dahil dinadala ang halumigmig sa mas malamig na lugar. Bakit nagyayelo ang mga bintana kapag winter? Dahil ang halumigmig sa loob ng silid ay hinihila papunta sa mas malamig na lugar at tumantama sa bintana. Kaya hindi nanggagaling ang hangin sa malalamig na lugar. Nanggagaling sila sa equator at pumupunta sa mas malamig na lugar. Pumapahilaga ang hangin na may dalang mga ulap at doon babagsak ang tubig bilang ulan. Yan ang tinutukoy rito. Kanyang pinahahatdan ng salita at tinutunaw. Kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaagos. Masasabing, pinapaulan niya. Bakit ito nangyari? Dahil ipinadadala ng Diyos ang kanyang salita. Nangyayari ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ano ba ang salita ng Diyos kapag ito ang pinag-uusapan? Ito ang mga batas ng kalikasan. Ang Diyos ang siyang lumikha nitong mundo gamit ang kaliit-liitang detalye ng mga batas. Tingnan ito ngayon. Isa itong pattern. Isa itong pattern. Meron tayong pattern dito. At tiyak na may mga batas na sumasaklaw sa pattern na ito. Ipagpalagay na may dumating na wala rito na iguhit ko ito. At kaya hindi niya ako nakitang gumuhit at sinabi niya na basta na lang yun lumitaw mag-isa. Iisipin natin na isa siyang tanga, talagang hangal. Halata namang iginuhit ito ng isang nag-iisip na tao, ng isang matalinong nilalang. Nilikha ito. Hindi ito lumitaw na nagkataon lang, di ba? Kaya sinasabi ng tao na produkto ng karunungan, yung mga maaari nating maunawaan gamit ang ating intelektual na kakayahan. Sigurado ako na alam ninyo ang ibig sabihin nito, di ba? Matalinong nilalang ang tao. May mga bagay na kaya ipaliwanag, linawin, suriin at maiintindihan ng tao gamit ng kanyang intelektual na kakayahan. Posible ito dahil produkto ng karunungan ng tao itong mga bagay. Gawing halimbawa ang dahon ng damo. Kukuha ang biologist ng dahon ng damo, gagawa sila ng ilang pag-aaral para masuri ito at sabihin sa inyo kung ano ang nilalaman ng halaman, kung gaano karami ang nilalaman at kung ano-ano pa. Ito ang mga batas tungkol sa damong yan. Nagagamit natin ang ating mga isipan para malaman ang lahat tungkol sa dahon ng damo. Kung naroon yun ng basta na lang, hindi natin ito mauunawaan gamit ang ating mga intelektual na kakayahan. Ang dahilan kung bakit may mga detalyadong batas tungkol dito sa dahon ng damo ay dahil produkto ito ng karunungan na nilikha ng maigi ayon sa mga batas na ginawa ng isang matalinong nilalang. Ito ang dahilan kung bakit natin naiintindihan ito gamit ang ating isipan. Ano ang dapat intindihin kung basta na lang lumitaw ng mag-isa ang isang dahon ng damo? Nilikha ang dahon ng damo. May mga batas na nakapaloob dito. May pagkakaayos at kaya nga maiintindihan ng tao ang isang dahon ng damo at ipaliwanag ito gamit ang kanyang karunungan. Ano ang mga pansiyentipikong produkto ng ating makabagong panahon? Ano ang siyensya? May siyensya ba sa mga bagay na basta na lang lumitaw? Hindi magkakaroon ng siyensya sa mga bagay na nagkataong lumitaw lang. Nagmula ang siyensya sa salita ng Diyos na siyang pangunahing siyentipiko. Nasa salita ng Diyos ang lahat ng mga batas ng kalikasan. Sa makatuwid, dahil nilikha ng Diyos ang lahat, kaya natin naiintindihan ito, maipapaliwanag at masusuri itong mga bagay gamit ng ating kaisipan. At kaya, umunlad ang ating masiyentipikong mundo. Ang mga tao sa ating mundo, kahit hindi sila nakapag-aral ng husto,
Sinusuri pa rin at ipinapaliwanag nila ang mga bagay ng ayon sa siyensya. Pero sinasabi pa rin nila na basta lang lumitaw ang mga bagay. Paano sila nakakapag-isip na ganyan o naniniwala nito? Pakitaas ang inyong kamay. Lahat, itaas ang inyong mga kamay. Itaas ang inyong kanang kamay. Ngayon, tingnan ito ng mabuti. Maaring iniisip nyo na wala namang dapat tingnan ng mabuti. May 4 kayong daliri at isang hinlalaki. Ano ngayon? Hindi ko kayo sinabihang magtaas ng kamay para magbasa ng kapalaran. Pero kahit tingnan nyo itong isang kamay, malalaman nyo na talagang ayon ito sa siyensya. Ang nakapagtataka ay hinati ang kamay ng 4 laban sa isa, 4 na daliri sa isang hinlalaki. At yamang hinati ito ng 4 para sa isa, nakakapulot tayo ng mga bagay gamit ito. Sama-samang gumagawa ang 4 na daliri kasama ang isang hinlalaki. Sama-samang gumagawa ang 4 na daliri sa kabila ng hinlalaki. Pero kung ibabaluktot nyo ang lahat ng inyong mga daliri gaya nito, ang nakakawili rito, gumagawa ng isang linya ang lahat ng dulo ng inyong mga daliri. Nagtatagpo sila sa isang linya. Tingnan ninyo ang mga kamay. Isa itong tunay na magic wand. Binibigyan tayo nitong kamay ng tinapay, pagkain, cookies. Binibigyan tayo nito ng lahat ng mga bagay. Ibinibigay nitong kamay itong lahat. Talagang kailangan natin ang ating mga kamay. Kung wala tayong kamay, talagang napakahirap para sa atin. Hindi lang ang ating mga kamay ang ginawang may dahilan. Pati rin ang bawat parte ng ating mga katawan. Ganito ang itsura ng ating mga paa, di ba? Ito ang isang paa. Bakit hindi magkapareho ang daliri natin sa paa at sa kamay? Bakit iba ang mga daliri natin sa paa at sa kamay? Para gamitin sa paglakad sa lupa ang ating mga paa at meron tayong mga kamay para magamit nating panghawak sa mga bagay. Kaya dinisenyo ang ating mga kamay at paa para sa magkaibang dahilan ayon sa gawaing dapat nilang gawin. Minsan, nakakita ako ng tao na wala ang isang maliit na daliri sa paa. Naputol ito. At dahil wala siyang maliit na daliri, medyo papilay-pilay siya. Medyo lang naman. Pero kung ang malaking daliri ang nawala, pipilay-pilay na talaga siya. Kaya ginagamit natin ang ating mga paa para maglakad, tumakbo at tumalon. At may gamit itong mga daliri na may kakayahan na bumaluktot at tumuwid ng ganito. Kaya meron tayong mga daliri sa paa para makapaglakad tayo sa lupa. Meron tayo nito para makatakbo at makapaglakad-lakad. Kaya iba talaga ang mga daliri natin sa paa at kamay. Sa palagay ba ninyo ay nagkataon lang ito? Na nagkataon lang? Paanong nangyari na nagkataon lang ang ganung bagay? Napakahalagang mabatid na nilikhang lahat ng Diyos ang mga bagay na nasa mga langit at lupa at may dahilan sa likod nitong paglikha.